Magandang hapon sa inyo lahat mga kapatid at Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bago tayo dumako sa ating pag-aaralan ngayong hapon ito ay babasahin ko muna sa inyo ang isang talinghaga sa banal na kasulatan na masusumpungan sa Matthew chapter 25 verses 1 hanggang 13. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit sa 10 dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahan lalaki. At ang 5 sa kanila'y mga mangmang at ang 5 matatalino, sapagkat ang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nagdala ng langis. Datapat ang matatalino ay nangdala ng langis sa kanilang sasidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki ay nangantok silang lahat at nakakatulog. Datapat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayoy, nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa mga matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Datapat nagsisagot ang matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo. Magsiparoon muna kayo sa mga bibili at magsibili kayo ng ganang inyo. At samantala sila ay nagsiparoon sa pagbili ay dumating ang kasintahang lalaki. At ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na pagsabi, Adon, buksan mo kami. Tapos sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Hindi ko kayo nakakilala. Magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw at ang oras. Ang talinghagang ito ay may kinalaman sa kaharian ng langit. At ang tinutukoy dito na kasintahang lalaki ay si Adon Yahshua. Meron dito binabanggit na 10 dalaga na inati sila sa 2 grupo. Isang grupo na 5 ay yung mga matatalino. Nagdala sila ng extra langis at yung iba naman, yung isa pang 5 ay yung mga mangmang na sinasabi na hindi nagdala ng langis. Ano ba itong langis na tinutukoy dito? Na inilalagay sa ilawan. Ang langis dito na tinutukoy ay ang salita ng Elohim. Ibig sabihin, hindi yung 5 mangmang ay hindi nagdala ng extra langis. Ibig sabihin nun ay hindi sila nag-memorize ng mga extra talata, extra salita ng Elohim. Habang nagsisipaghintay sila sa kasintahang lalaki. At yung 5 dalaga naman na matatalino ay sila ay meron silang extra langis na dala-dala o extra memorize na salita ng Elohim na nakaimbak sa kanilang isip at kaya sila tinawag na matatalino sapagkat sila ay
nag-iimbak o nagme-memorize ng mga salita ng Elohim. Habang hindi pa dumarating yung kasintahang lalaki, hindi pa dumarating si Adon Yahshua. Habang nagtatagal ang pagdating ng kasintahang lalaki ay nagsipag-antok. Pinantok yung mga dalaga at sila nakatulog. At ngunit pagdating ng hating gabi ay may sumigaw na nandyan na yung kasintahan ng lalaki at sinabihan sila na magsilabas para sa lubungin siya. Ibig sabihin nun, yung pagdating ng kasintahan ng lalaki tinulad sa pagbabalik ni Adon Yahshua na walang nakakalam kung anong eksaktong oras, eksaktong araw. Katulad nung sa kasintahan lalaki, hindi rin alam ng mga dalaga kung anong oras siya eksaktong darating. Pagkabangon ng mga dalaga ay pinag-igil nila kailang mga ilaban. Sinabi ng mga sa matatalino na bigyan sila ng kanilang langis sapagkat namamatay ang ilawan. Kung i-apply natin to ng symbolical, kulang yung limang mga ay kulang sa imbak na salita. Kulang sila sa salita ng Elohim na kulang yung na-memorize silang salita ng Elohim kaya nangangamatay ang kanilang mga ilaban. At nagsisabat naman yung mga matatalino na sinasabi nila na kapag binigyan nila sila ng extra langis ay baka hindi magkasya. Kaya pinapunta nila sila sa yung limang mangmang sa pamilihan para magsibili sila ng langis. At habang bumipili yung mga limang dalaga ay dumating na kasintahan ng lalaki at yung mga prepared, yung mga handa na sumalubong ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at isinara yung pinto. Yung symbolical naman na application nito ay yung mga nahahanda na sumalubong kay Adon Yahshua sa kanyang pagbabalik ay makakasama sa mga karating sa kanyang pinagpalang kaharian sapagkat sila ay nagsipaghanda. At pagkatapos noon ay nagsirating yung mga iba pang dalaga. Sinabi nila sa Adon na buksan niya yung pinto at papasukin sila. Ngunit sabi ng Adon na hindi niya sila nakikilala. At sabi din dito na magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalaman ang araw niya ang oras. Yung sinasabi dito ng mga puyat, hindi yung literal na pagpupuyat na hindi nagising hanggang madaling araw, hindi yung ganun, kundi ang sabi doon ay maganda kayo sapagkat hindi ninyo nalaman ang eksaktong araw ang eksaktong oras ng pagdating ng Adon Yahshua. At isa sa mga paghahanda na kailangan natin gawin ay mag-imbak o magmemorya ng mga salita ng Elohim. Sapagkat sabi sa 1 Peter 3:15 na
dapat tayo laging magsipaganda, laging handa sa pagsagot sa mga katanungan tungkol sa pag-asa na nasa atin. Paano tayo magiging handa sa pagsagot sa mga taong nagtatanong ng katotohanan sa atin kung maski kung maski tayo kulang yung kaalaman at kulang yung mga talata na memorya, hindi natin alam kung saan hanapin yung kasagutan sa kailang mga tanong. Kaya kailangan natin na mag-aral at maghanda, mag-memorya at kabasaluhin natin kung saan natin hanapin sa banal na kasulatan ang mga possible na itanong sa atin na pag-asa habang tayo nandito sa mundo. Sapagkat maraming magtatanong sa atin kung maraming magtatanong sa atin ng mga katotohanan alam natin at kailangan gawin natin yung tungkulin natin, kailangan sagutin natin, masagot natin sila ng masagot natin yung mga katanungan nila. At para tayo ay makabilang sa mga sasalubong sa Adong Yahshua sa kanyang muling pagpabalik. Ngayong hapon ito ay napag-aralan natin ang may kinalaman sa talinghaga ng 10 dalaga na may kinalaman sa kaharian ng Elohim. Na ang pinaka-lesson dito ay dapat tayo laging handa sa kanyang pagbabalik. Para tayo ay makabilang sa mga sasalubong sa kanya at mananahanan sa kanyang sa kaharian ng langit. Yun lamang po mga kapatid at magandang hapon. Paano ba ang paghahanda na gagawin? Pag-iwanag mo dyan. Magandang katanungan yan, Pastor. Dapat ang paghahandaan na ating gagawin ay ihahandaan natin ang ating buong sarili. At isa sa mga paghahanda na dapat natin gawin habang tayo ay naririto pa sa mundong ito, habang tayo nandito pa sa sanglibutan, ay mag-aral at mag-memorya ng kanyang mga banal na salita para lalo pang lumakas ang ating pananampalataya sa kanya habang nandito pa tayo, sapagkat tayo susubukin tayo. Dapat may mga talata tayo na panghugutan ng lakas para tayo makabilang, makasurvive sa mga pagsubok, para makabilang tayo sa mga mananahanan sa maninirahan sa kaharian ng langit. Ang pagbabasa, tama yun. Pero dapat inuunawa natin kung ano ang kaulugan ng ating binabasa. Kasi marami nang nagbabasa ng Biblia, bakit mayroong mga pagtatalo, mga debate, kung ano-ano. Hindi na intindihan yung binabasa. At ang problema pa, binibigyan na sarili nilang kaulugan at hindi yung kaulugan na nakalagay sa banal na kasulatan. Ganun ang paghahanda, no? Apo. Tapos, hindi lang nalaman natin ang kaulugan. Ang pinaka-importante rito yung maibahagi natin sa iba. Amen. Maganda po yun. Dapat talaga natin gawin na ibahagi sa iba. Hindi naman pwede tayo lang nakakalam ng katotohanan. Dapat i-share din natin. Ngayon, Para paano natin ito ibabahagi?
Ginagawa ba natin ang pagbabahagi? babagi. Marami pong mga paraan ngayon para maibahagi ang kanyang mga banal na salita na hindi ka na lumalabas sa iyong bahay. Tulad na lang sa mga social media platforms. Maraming mga pamamaraan. Ginawa pa natin yan. Ginagawa naman natin ang pagbabahagi ng kanyang mga banal na salita sa social media. Kung ginagawa, mabuti. Pero kung salita lang, walang bubutihan nyo. Ha? Kaya ang sinasabi ko sa inyo, yung ating ginagawang Torah reading, kunin nyo, ibahagi nyo, at pag-aralan din ninyo kung paano gumawa nun at gumawa kayo ng inyong sarili. Ha? Para sa ganon, talagang naghahanda at hindi lang ang sarili natin ang inihanda, pati ibang tao. Ngayon, tanggapin man nila o hindi, sa kanila na yun, at least, ginawa natin yung ating bahagi. Amen.